Ang International Criminal Court ay nagbigay ng karagdagang panahon sa kanilang prosecution team para ihanda at ilabas ang mga dagdag na ebidensya na may kinalaman sa arrest warrant para kay dating Pangulo ng Pilipinas Rodrigo Duterte. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang karagdagang panahon na ito ay pangunahin para siguraduhin ang proteksyon ng mga testigo na kasama sa kaso. Sa isang dokumentong isinampa noong Marso 19, 2025, si ICC Prosecutor Karim Khan ay humingin 6 hanggang 8 dagdag na linggo para maipatupad ang mga hakbang para protektahan ang ilang testigo bago ilantad ang kanilang pagkakakilanlan at mga kaugnay na materyales sa depensa. Ang Security and Protection Unit ng ICC, kasama ang kanilang Victim and Witness Section, ay nagsasagawa ng pagsusuri sa mga panganib at gumagawa ng angkop na mga pananggalang para sa mga testigong ito. Inaprubahan ng Pre-Trial Chamber 1 ang hiling na ito dahil kinikilala nila ang pangangailangan na balansehin ang karapatan ng depensa at ang kaligtasan ng mga testigo. Noong Abril 30, 2025, ang prosekusyon ay naglabas na ng 130 na dagdag na ebidensya sa grupo ng depensa ni Duterte. Ang mga materyales na ito ay nakaayos sa ilang mga pakete ng ebidensya na sumasakop sa mga contextual na elemento ng crimes against humanity, mga paraan ng pananagutan at mga partikular na insidente noong panahon ni Duterte bilang mayor ng Davao City at bilang presidente. Si Duterte ay inaresto noong Marso 11, 2025, pagdating niya sa pangunahing paliparan ng Maynila, base sa isang lihim na arrest warrant na inilabas ng ICC. Unang humarap siya sa korte sa pamamagitan ng video link noong Marso 14, 2025. Ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso ay pansamantalang nakatakda sa Setyembre 23, 2025. Ang mga ginagawa ng ICC ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa tamang proseso at sa proteksyon ng mga testigo sa mga kasong may kinalaman sa malulubang krimen na pang-internasyonal. Ang karagdagang panahon na ibinigay sa grupo ng prosekusyon ay nagpapakita ng dedikasyon ng korte para masigurado ang isang patas at ligtas na legal na proseso. So, paano naman natin ipapaliwanag ang mga dokumento ng arrest warrant? Ang mga dokumento ng arrest warrant sa konteksto ng International Criminal Court o ICC ay tumutukoy sa isang grupo ng formal, legal at detalyadong mga materyales. Ito ay inihahanda ng opisina ng Tagausig para suportahan at bigyang katwiran ang pag-aresto at pag-usig sa isang tao. Dito, pinag-uusapan natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isang ICC arrest warrant ay sa madaling salita, isang utos mula sa korte na inilabas ng pre-trial chamber. Ang utos na ito ay nagbibigay ng pahintulot na arestuhin ang isang suspek na pinaniniwala ang nakagawa ng mga krimen na sakop ng kapangyarihan ng ICC. Ang mga krimen na ito ay maaring kasama ang mga bagay tulad ng crimes against humanity, genocide, o war crimes. Bago may labas at may sagawa ang warrant, kailangang magsumite ang grupo ng prosekusyon ng isang kumpletong papeles o dossier. Ang dossier na ito ay naglalaman ng ilang mahalagang bahagi, ebidensya, tulad ng mga dokumento, testimonya ng mga testigo at mga video. Legal na paliwanag na nagpapaliwanag kung paano ang mga sinasabing ginawa ay maituturing na krimen sa ilalim ng ICC. Mga bagay na may kinalaman sa konteksto, tulad ng mga polisiya ng estado, responsibilidad ng namumuno o malawakang pag-atake, at mahalaga mga hakbang para protektahan ang mga testigo, lalo na ang mga whistleblower at mga taong galing sa loob. Itong koleksyon ng ebidensya at legal na paliwanag ay madalas tawaging mga dokumento ng arrest warrant. Si Duterte ay lihim na binigyan ng arrest warrant ng ICC based sa mga hinihinalang crimes against humanity noong panahon ng Davao Death Squad at sa giyera kontra droga ng kanyang pagkapangulo. Siya ay inaresto noong Marso 2025 at humarap sa ICC sa pamamagitan ng video link noong Marso 14. Ang grupo ng prosekusyon ay kinakailangan ng ibigay ang kumpletong mga dokumento ng arrest warrant
kasama na ang ebidensya at mga legal na basehan sa grupo ng depensa ni Duterte. Humingi ng dagdag na oras ang prosekusyon para alam niyo na protektahan ang mga testigo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga hakbang pangkaligtasan bago ilantad ang kanilang pagkakakilanlan. Kailangan din nilang tapusin ang pagsusuri sa panganib para sa mga taong maaring mapahamak kung malantad. Inaprubahan ng ICC Pre-Trial Chamber ang pagpapalawig hanggang Hulyo 1, 2025 para payagan ang mga hakbang pangkaligtasan na ito habang pinapanatili ang karapatan sa patas na paglilitis. Lahat ng dokumento ng arrest warrant at ebidensya ay dapat isumite sa depensa. Ang prosesong ito ay tinatawag na disclosure at mahalaga para sa paghahanda ng isang patas na paglilitis. Isang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso ang nakatakda sa Setyembre 23, 2025, kung saan magpapasya ang korte kung may sapat na ebidensya para ituloy sa paglilitis. Ang mga dokumento ng arrest warrant ay isang kumpletong hanay ng mga legal at evidential na materyales na ginamit para bigyang katwiran ang pag-aresto kay Duterte at ang kanyang paparating na paglilitis sa ICC. Dapat itong ibigay sa depensa, pero pagkatapos lamang matiyak ang kaligtasan ng mga testigo. Binigyan ng ICC ang grupo ng prosekusyon ng dagdag na oras para makumpleto ito ng ligtas at patas. Ano sa tingin nyo ang desisyong ito? Patas kaya ang ICC? Mag-comment ang inyong opinyon sa ibaba.